Chapter 1546. Gayunpaman, maraming bagay ang madalas na hindi inaasahan. Si Emilian ay nagplano ng isang hindi kapansin-pansing, simpleng seremonya upang markahan ang katapusan ng insidenteng ito. Ngunit sa araw na ito, ang iba pang apat na pinakamalalaking pamilya pati na rin ang Panginoon ng lungsod ay dumating ng hindi inaanyayahan. Bukod pa rito, anumang pamilya at tagapag-ani na may pangalan sa Wave Ina ay nagpakita rin. Ang mukha ni Emilian ay puno ng galit sa bulwagan na puno ng mga bisita, habang si Jillian, ang ikakasal, ay sobrang nahihiya na gusto niyang maghukay ng butas at doon magtago. Sa kabilang banda, si Sebastian, ang ikakasal, ay labis na kalmado. Walang kaligayahan o kalungkutan na makikita sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malinaw na parang tubig at napakalumanay na wala man lang alon sa mga ito. Parang hindi siya kasali sa lahat ng ito. Bilang mag-asawa ngayon, si Jillian at Sebastian ay nakasuot ng gown at suit, at talagang kapansin-pansin. Habang may bahagyang ngiti, naglakad si Alder patungo kay Jillian at sinabi ng may pang-aasar, mula sa kaibuturan ng aking puso, sobrang saya ko na makita kang magpakasal. Si Jillian ay humalaklak at tinignan siya ng masama na parang may mga patalim sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya kailangang magpakasal sa isang tanga. Ang galit niya ay hindi man lang nakaapekto kay Alder. Sa halip, siya'y ngumiti ng maliwanag. Isang ngiti na nagtatago ng masamang kahulugan. Kahit anong anggulo pa ang tingnan niya, tila may masamang intensyon ang ngiti. Naghandaan pa ako ng espesyal na regalo para sa'yo ngayon. Nangako akong magiging masaya ka dito, dagdag ni Alden ng may pag-iisip, may ngiting puno ng kasiyahan sa kanyang mukha. Si Ginoong Kero mula sa Templeton ay dumating na. Nang marinig Ivan lahat sa sambahayan ng Hartwell ay nagulat mayroong apat na mahuhusay na pamilya sa lungsod ng Templeton, at isa sa kanila ay ang kilalang pamilya ng Kero. Habang lahat ay nag-iisip kung ito na nga ang pamilyang Kero, isang batang lalaki na nakasuot ng marangyang damit ang pumasok na may higit sa 10 seryosong anyong tagasunod sa likuran niya. Lahat ng kanyang mga tagasunod ay walang ekspresyon, may mga titig na kasing talam ng mga kutsilyo, at naglalabas ng matinding hangin ng kaaway. Parang sila'y matagal nang na-expose sa karahasan. Sino si Emilian Hartwell? Tanong ni Phineas Kero sa mayabang na tono, inilalagay ang kanyang mga kamay sa likuran. Mabilis na lumakad si Emilian ng ilang hakbang pasulong at ipinakilala ang sarili ng may kabab ang loob, ako si Emilian Hartwell. Maaari ko bang malaman kung sino kayo, Ginoo? Itinaas ni Phineas ang kanyang ulo, itinaas ang kanyang dibdib at buong pagmamalaki na sinabi, ako si Phineas Kero, ang pangalawang anak ng pamilyang Kero mula sa Templeton. Naiintindihan ko. Pakiusap maupo ka, Ginoong Kero. Si Emilian ay kinakabahan at sabik ng sabay. Ang pamilya Kero ay tiyak na isang nakakatakot at makapangyarihang pamilya. Kung si Phineas ay dumating na may galit, ang pamilya Hartwell ay tiyak na mapapahamak. Sa kabaligtaran, kung makakaibigan nila ang pamilyang Kero, malaking pagtalon ang mangyayari sa kanilang katayuan. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang mga tagasunod sa likod ni Phineas ay lumapit na may magagandang kahon ng regalo. Ang una ay bumukas, at isang kumikislap na perlas ng gabi ang nasa loob nito. Kasing laki ng itlog ng kalapati, kumikislap ito sa malambot ngunit maliwanag na liwanag. Sa ikalawang kahon ay 100 taong gulang na kabute, na may kulay na purplish itim at puno ng espiritual na enerhiya. Ang ikatlong kahon ay naglalaman ng isang esmeraldang pendant na may mga mahiwagang inskripsyon. Ang mga inskripsyon ay kumikislap sa kakaibang liwanag at naglalaman ng malakas na kapangyarihan. Sa gitna ng karamihan, lahat ay nakatingin na may gulat at kasakiman, maliban kay Sebastian. Lahat ng mga regalong ito ay itinuturing na mga bihira at mahalagang kayamanan. Ang mga kamay ni Emilian ay nanginginig sa kasabikan dahil ang mga regalong ito ay para sa kanya. Ano ang mga ito para, Ginoong Kero? Ito ay mga regalo para sa kasal, matigas na sagot ni Phineas. Chapter 1547. Mga regalo sa kasal. Sa simula, nagulat si Emilian. Pagkatapos, isang ngiting puno ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang mukha.
Isang anak ng pamilya Caro ay nahulog ang loob sa isang tao mula sa pamilya Hartwell. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanila. Pwede bang malaman kung sino ang nakakuha ng iyong atensyon? Tanong ni Emilian. Ang mga dalagang walang asawa mula sa pamilya Hartwell ay nagmadali ng marinig na mga regalo para sa kasal ang mga iyon. Ang kanilang mga mata ay napakamasigasig na para bang hindi na sila makapaghintay na sumugod sa mga bisig ni Phineas. Ang pag-aasawa sa pamilya Caro ay katulad ng pag-aasawa sa isang maharlika, at ito ang pangarap ng bawat babae. Siya. Itinuro ni Phineas gamit ang daliri, at lahat ay naguluhan, pati na ang babaeng tinuturo niya, dahil siya ang ikakasal ngayon si Jillian. Si Jillian ay nakasuot ng wedding dress, at ang kanyang mahiyain na ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla. Bagaman maganda si Jillian, nasa kritikal na sandali na siya ng pagpapakasal, at ang seremonya na lang ang kulang. Ang ginawa ni Phineas ay walang iba kundi ang pag-agaw sa nobya. Ginoong Caro, ikakasal ang anak kong babae ngayon. Natatakot akong hindi ito angkop. Sa kabila ng sinabi ni Emilian, kitang-kita ang pagdadalawang isip sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, nais niyang sumang-ayon sa kahilingan ni Phineas, ngunit hindi niya ito magawa sa publiko. Hindi pinansin ang mga salita ni Emilian, si Phineas ay tumitig kay Jillian ng mapang-akit at naglagay ng bastos ng ngiti. Lagi kong nakukuha ang lahat ng bagay na pinapangarap ko. Kailangan kong makuha si Jillian Hartwell. Nang may pag-aalala, hinayla ni Emilian si Lauren at sinabi ng may ngiti, ito ang pangalawang anak ko, Lauren. Kasing ganda siya ni Jillian sa palagay mo, Ginoong Caro. Pinagmasdan ni Phineas si Lauren at tumanggo siya sa kasiyahan. Okay rin. Ang kanyang tingin ay lumipat-lipat sa pagitan ni Jillian at Lauren ng ilang beses bago niya sinabi ng may pagnanasa, kukunin ko silang dalawa. Lahat ay nagulat sa kanyang mga salita, huminga ng malalim. Akala nila na sobra na si Phineas. Hindi lang niya ninakaw ang kasal sa harap ng lahat, kundi gusto pa niyang maging asawa ang parehong kapatid. Well. Naubusan ng salita si Emilian. Binuksan niya ang kanyang bibig ng ilang beses pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin bilang sagot. Magulo ang isip niya, at nahuli siya sa gitna ng matinding sitwasyon. Bagaman karaniwan sa mundo ng martial na ang mga kapatid na babae ay nagbabahagi ng asawa, ang punto ngayon ay, isa sa mga nasabing kapatid na babae ay malapit ng magpakasal. Kung mag-aasawa siya ng iba ngayon, tiyak na magiging usapan ito. Alam na nasa masalimuot na sitwasyon si Emilian, sinabi ni Lauren, pakakasalan kita, pero malapit nang ikasal ang kapatid ko. Huwag mo sanang gawing mahirap ang sitwasyon natin. Lagi kong nakukuha ang gusto ko. Ikaw ang kukunin ko, pati na rin ang kapatid mo. Sino mang magtatangkang tumutol, ibubuhos ko ang kanilang dugo sa lugar na iyon. Isang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ang lumabas mula kay Phineas, at nagbago ang mga tingin ng lahat nang maramdaman nila ang hindi kapani-paniwalang pighati. Pagkatapos ay humarap si Phineas kay Jillian at ngumiti ng mapanukso, dito ka. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, nilapitan ni Jillian siya. Sa katunayan, handang-handa na siyang umalis kasama si Phineas. Kahit na hindi siya ang unang asawa, magiging miyembro pa rin siya ng pamilya Caro. Maaari siyang maging proud kapag ikinwento niya ito sa iba. Mas mabuti na leyon kaysa magpakasal sa isang taong akala ng lahat ay tanga at pagtawanan. Noong mga panahong iyon, nagmarcha si Alder patungo sa tabi ni Phineas na nakataas ang kanyang ulo at malakas na sinabi, karangalan nila na nagustuhan sila ni Ginoong Caro. Ginoong Hartwell, alam mo na kung ano ang mas mabuti at sundin ang kanyang mga kagustuhan. Nagmukhang naguguluhan si Sebastian. Nakaistoko ang kanyang ekspresyon habang lumitaw ang pagdaramot sa kanyang mga mata. May gusto ka bang sabihin, kaibigan? Lumiko si Phineas kay Sebastian, pinaikit ang mga mata at nagmamalupit na ngumiti. Sa simula, ayaw sanang magingay ni Sebastian tungkol dito, pero naiinis siya sa kay-abangan ni Phineas at malamig na sinabi, ngayon, siya ang aking asawa. Ano naman? Provocatively, hinayla ni Phineas si Jillian sa kanyang mga bisig at sinipa si Sebastian.
Parang sa reflex, iniunat ni Sebastian ang kanyang kamay, madaling naharang ang kanyang mabilis at malakas na sipa. Nagulat si Phineas nang mapagtanto niyang mas malakas si Sebastian kaysa sa kanyang hitsura. Chapter 1548. Minsan lang, tumama ang pag-urong sa katawan ni Sebastian, at ang kanyang mga nawalang alaala ay bumuhos sa kanyang isipan na parang alon. Tanga, kamusta ka? Bagaman hindi nasaktan ni Phineas si Sebastian, ang kanyang espiritual na enerhiya ay nabalam ng puwersa ng pag-urong. Ang espiritual na enerhiya na nagkulong kay Lauren ay nawala rin, at nagmadali siyang lumapit kay Sebastian, ang kanyang mga mata ay puno ng Nagtaka si Phineas dahil naramdaman niya ang isang nakakatakot na puwersa sa loob ni Sebastian. Bago pa siya makapag-isip ng mabuti, humarap siya kay Emilian, kukunin ko ang dalawa mong anak na babae. Mamaya, magpapadala ako ng isa pang set ng mga handog sa kasal. Isa lang ang hinihiling namin. Ano ang iyong kahilingan? Itinaas ni Emilian ang kanyang depensa. Nakakabahala na si Phineas ay naglakbay mula sa Templeton para lamang pakasalan ang kanyang mga anak na babae. Bakit mo pa tinatanong ito alam mo naman ang sagot, Emilian? Ipinadala ni Phineas ang mensahe sa pamamagitan ng mga espiritual na pandama, na nagulat si Emilian. Habang may bahagyang ngiti, sinabi ni Phineas, huwag mo nang itanggi. Hindi ako nandito kung walang ebidensya. Agad na naging pangit ang mukha ni Emilian. Nagliyab ang galit sa kanyang mga mata habang hindi niya namamalayan na kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Si Phineas ay umungol lamang sa pagdududa, at ang mga tagasunod sa likuran niya ay bawat isa ay naglalabas ng nakakagulat na enerhiya. Lahat ay labis na nagulat na huminga sila ng malalim, lalo na ang mga Hartwell na hindi natuwa sa mapang-api na pag-uugali ni Phineas. Lahat sila'y mapatlas sa takot. Ang mga nakatatanda sa pamilya Hartwell ay natatakot at hindi makapaniwala. Alam na alam nila na ang isang lesser deity master ay isang malaking presensya na sa isang maliit na lungsod tulad ng Wavina, habang ang isang intermediate deity master ay umiiral lamang sa mga alamat. Ngunit ngayon, may mga napakalalakas na eksperto sa mga tagasunod ni Phineas. Ibig sabihin nito na ang mga Hartwell ay walang halaga sa kanilang presensya. Naramdaman ni Emilian na nanghihina ang kanyang mga tuhod mula sa pagkabigla at muntik ng matamba. Emilian, ang aking mga regalo sa kasal ay puno ng sinseridad. Sa tingin ko, maghahanda ka ng katanggap-tanggap na regalo bilang kapalit para sa iyong mga anak na babae, sabi ni Phineas sa malalim na tono. Nawala ang kulay sa mukha ni Emilian, at malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ilalim ng banta ni Phineas, at hindi siya nakapagsalita ng matagal. Nakita ang kanyang kalagayan, humalaklak si Phineas at sinabi, Emilian, huwag mo akong patagilid ng matagal. Ang atmosfera sa bulwagan ay nasa pinakamasamang kalagayan. Alam ni Emilian na mamamatay ang pamilya Hartwell ngayon kung hindi siya susunod sa hinihingi ni Phineas. Nananatili ang patay na punto sa loob ng ilang sandali hanggang si Emilian ay kumagat ng kanyang mga ngipin na parang gumawa siya ng malaking desisyon at sinabi, Ginoong Kero, karangalan ng aking mga anak na babae na interesado ka sa kanila. Siyempre, mayroon akong regalo bilang kapalit ng iyo. Habang siya'y nagsasalita, inilabas niya ang isang esmeraldang plato gamit ang nanginginig na kamay. Ang plaka ng esmeralda ay mainit, translucent, at naglalabas ng bahagyang bakas ng espiritual na enerhiya. Mukha itong hindi pangkaraniwan. Mukhang labis na nag-aalangan si Emilian. Nakita ni Phineas ang kasakiman sa kanyang mga mata nang makita ang plato at kinuha ito mula sa kanya. Pagkatapos, humampas si Sebastian at malamig na sinabi, ninakaw mo ang aking nobya at pinahirapan ang aking tagapagligtas. Tinanong mo ba ang aking opinyon? Nang lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, lahat ay nagulat. Walang makakapag-isip na ang taong akala nila'y bobo ay magkakaroon ng lakas ng loob na provokahan si Phineas. Ito ay kasing ganda ng pagharap sa kanyang kapalaran. Napaluhod ang mukha ni Phineas, at matinding tinigasan si Sebastian. Pare, huwag kang makialam. Kung hindi, kamatayan lang ang naghihintay sayo.
Anong mararamdaman mo kung ninakaw ko ang iyong kasintahan habang ikakasal ka? Tanong ni Sebastian. Chapter 1549. Pare, paano mo ako pinapansin? Ang kapal ng mukha mo. Galit na lumapit si Phineas kay Sebastian na may pang-aasar ng ngiti sa kanyang mukha. Mahinahon na sinabi ni Sebastian na, lantaran mong ninakaw ang aking asawa at humingi ng regalo kapalit. Hindi mo ba naiisip na napakababa at walang hiya mo? Lahat ay tumingin kay Sebastian na parang siya ay isang tanga, pero hindi nagtagal ay tinanggap din nila ito. Sa katunayan, palagi na siyang tanga sa kanilang mga mata. Lumaki ang mga mata ni Phineas, at nagalit siyang humadjejek bago sinabi, ang malalakas ay kumakain sa mahihina. Ito ang survival of the fittest. Hindi mo ba alam ang simpleng batas ng kaligtasan na ito? Kung ganon, ibigay mo sa akin ang plato na iyon. Ang tono ni Sebastian ay kasing kalmado ng tubig, na parang nag-uusap lang sila ng walang gaanong pakialam. Gayunpaman, ang mga tao ay nagulat at nagkaroon ng alon ng mapanlate na pangungutya. Nang nakawin ni Phineas ang kanyang asawa, hindi man lang siya gumawa ng ingay, pero ngayon, naglakas loob siyang hingin ang pag-aari ni Phineas. Sa opinyon ng lahat, siguradong nabali ang ulo ni Sebastian mula sa sipa na iyon kanina at tuluyan nang nawalan ng bait. Ah, hinahanap mo itong plaka ng Esmeralda. Halika at kunin mo. May pang-aasar ng ngiti si Phineas habang ibinibigay ang plaka ng Esmeralda kay Sebastian nang walang pakialam. Alam ng lahat na nilalaro niya si Sebastian ng sadya, ngunit tila hindi ito napansin, iniunat ang kamay upang tanggapin ang plato ng walang pag-aalinlangan. Anong napakabobong tanga! Bulong ng isa sa kanila. Sa kanilang isipan, naisip na nila ang nakasisindak na eksena kung saan si Sebastian ay binugbog ng husto. Ang mga mata ni Phineas ay kumikislap ng masamang balak. Nang malapit ng hawakan ni Sebastian ang esmeraldang plato, inihanda na niya itong bawiin at supukan si Sebastian ng malakas sa mukha. Gayunpaman, may nangyaring nakakatakot sa halip. Biglang naramdaman ni Phineas ang isang malakas, hindi nakikitang puwersa na mahigpit na nagbigkis sa kanya, at hindi siya makagalaw kahit isang kalamnan. Habang lahat ay nanonood na may pagdududa, kalmado na kinuha ni Sebastian ang esmeraldang plaka mula sa kamay ni Phineas at inilagay ito sa kanyang storage space ring. Agad na naramdaman ng mga tagasunod ni Phineas na may mali sa sitwasyon at tumingin kay Sebastian na may malalim na takot sa kanilang mga mata, na para bang tinitingnan nila ang mismong dyablo. Isang matandang intermediate deity master ang nagmadaling hilahin si Phineas pabalik habang 10 lesser deity masters ang naglinya sa harap ni Sebastian na parang humaharap sa isang malaking kaaway. Pinalaya nila ang kanilang malalakas na enerhiya na parang isang malupit na alon ng dagat ng walang pag-aatubili. Noong mga panahong iyon lamang nakagalaw muli si Phineas, ngunit nanatili ang takot sa kanyang mukha. Sino ka ba? Sigaw niya kay Sebastian, nagulat at galit. Ngumiti si Sebastian, ngunit puno ito ng pang-aasar at paghamak. Tinatanong mo lang kung sino ako pagkatapos mong nakawin ang aking asawa. Hindi mo ba ito nakikita na labis na katawa-tawa? Lahat ay nasa gulat na katahimikan sa eksena, na parang sila'y napakagat ng dila. Parang isang phoenix na muling isinilang, ngumiti si Sebastian ng malamig, at ang kanyang malinaw na mga mata ay napakatalim na tila kayang tumingin sa kailaliman ng kaluluwa ng isang tao. Ibigay mo ang esmeraldang plato. Kung hindi, ang galit ng pamilyang Kero ay susunugan ka hanggang maging abo. Sigaw ni Phineas ng hysterical, ang mga ugat sa kanyang leeg ay halatang namumuo. Sige. Halika at kunin mo. Bilang walang pakialam, inilabas ni Sebastian ang esmeraldang plato at ipinakita ito ng may kay-abangan sa harap ni Phineas. Ang paghamak na naglalaro sa mga gilid ng kanyang mga labi ay naging mas matindi, na parang pinagtatawanan niya si Phineas dahil sa pagiging walang silbi. Ito ang parehong eksena tulad ng 1 minuto na ang nakalipas, ngunit nagpalitan na sila ng mga papel. Isang napakamapaghinalaang ngiti ang nakabitin sa mga labi ni Sebastian habang hawak niya ang esmeraldang plato sa kanyang kamay. Sa kabilang banda, tila nakaugat si Phineas sa lupa at hindi man lang naglakas loob na humakbang pasulong. Noong nakaraan,
Kayang-kaya ni Sebastian na pigilin siya ng tuluyan nang hindi man lang siya hinahawakan. Ang kakaibang teknik na ito ay talagang nakakatakot. Mahigpit na pinigil ni Phineas ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga knuckles ay naging puti dahil sa puwersa. Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang ipunan ang lakas ng loob upang kunin ang esmeraldang plato. Sa parehong pagkakataon, hindi siya makakatakas na parang may buntot sa pagitan ng kanyang mga binti ng ganon-ganon na lang. Kung gagawin niya liyon, magiging katatawanan siya, at pati ang pamilya Kero ay mapapahiya. Dahil dito, napilitang siya sa isang dilema. Kukunin ko ito para sa iyo, Ginoong Kero. Huminga ng malalim ang matandang intermediate deity master at naglakad patungo kay Sebastian hakbang-hakbang. Bagaman ang kanyang buhok at balbas ay naging pilak, ang kanyang mga hakbang ay matatag at masigla. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng agila, at ang enerhiyang lumalabas sa kanya ay nakakatakot. Lahat ay huminto sa paghinga, nakatitig ng walang patid kay Sebastian at sa matandang lalaki, at hindi naglakas loob na gumawa ng kahit pinakamaliit na tunog. Sa puntong ito, wala nang naglakas loob na maliitin si Sebastian. Upang ituring na napakamahina ni Phineas at ng kanyang mga tagasunod, si Sebastian ay dapat na isang eksperto na may hindi matutumbasang lakas. Chapter 1550. 5. 4. 3 hakbang. Ang distansya sa pagitan ni Morgan Gear at Sebastian ay lumalapit, at ang bilis ng una ay bumabagal. Lalo siyang naging seryoso sa bawat saglit na lumilipad, at malalaking patak ng pawis ang patuloy na dumadaloy sa kanyang po. Nang maabot niya si Sebastian, kinagat niya ang kanyang mga labi at inabot ang esmeraldang plato. Lumawak ang ngiti ni Sebastian. Bagaman siya'y nagniningning na parang bulaklak na namumukadkad sa tagsibol, mayroong nakakatakot na hangarin ng pagpatay sa kanya. Nang malapit nang makamit ni Morgan ang kanyang layunin, iniunat ni Sebastian ang isa pa niyang kamay partikular, isang daliri lamang and dahan-dahan ang hinawakan ang noo ni Morgan. Isang agos ng dugo ang sumabog mula sa likod ng ulo ni Morgan na parang fountain ng tubig na may kulay dugo at tumalsik ng diretso sa mukha ni Phineas. Naramdaman ang mainit at malagkit na substansya habang naamoy ang halimuyak ng dugo na hinaluan ng kakaibang amoy, naguluhan si Phineas at nagsimulang magpatingkayad. Sa isang malakas na tunog, bumagsak si Morgan ng patag sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakabukas ng malapad, puno ng takot at kawalang paniniwala habang namatay siya na may mga pagsisisi. Isang katahimikan ang bumalot sa lugar, at sobrang tahimik na maririnig ng lahat ang tibok ng puso ng bawat isa. Malaki ang kanilang mga mata, at nakabuka ang kanilang mga bibig. Lahat sila ay parang nahipnotismo, tila ba sila'y sinumpa. Ang isang intermediate deity master ay isang hindi maaabot na presensya para sa kanila, ngunit pinatay siya ni Sebastian sa isang malambot na haplos lamang. Bukod pa rito, si Sebastian ay isang tao na kanilang pinagtawanan noon. Kung hindi nila ito nakita sa kanilang sariling mga mata, walang maniniwala na nangyari talaga ang ganitong kamangha-manghang eksena. Ang ngiti sa mukha ni Sebastian ay nanatiling hindi nagbago mula sa simula, ngunit nagpadala ito ng panginginig sa likod ng lahat. Parang ang pangil ng kamatayan ay nasa kanilang mga lalamunan. Ang 10 lesser deity masters na dinala ni Phineas ay hindi na kasing mayabang tulad ng dati. Ang kanilang mga mata ay puno na ngayon ng takot at pagkalumbay. Pati ang kanilang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanilang mga armas, at ang kanilang mga ngipin ay nagkikiskisan. Si Morgan, isang intermediate deity master, ay napatay sa isang simpleng haplos lamang ng daliri. Anong nakakatakot na teknik iyon? Bakit hindi mo nalang kunin ito mismo? Pabirong sabi ni Sebastian habang nakatingin kay Phineas. Sa hindi namamalayan, umatras si Phineas. Pulang-pula ang kanyang mukha, at kahit na natakpan ng sariwang dugo ang kanyang pagkabahala, gusto pa rin niyang makahanap ng lugar kung saan siya makakapagtago. Totally niyang pinahiya ang sarili niya sa pagkakataong ito. Bilang isang inapo ng pamilyang Kero, siya ay labis na natatakot sa isang tagapaglinis. Kung kumalat ang balita, magiging katatawanan siya, at ang pamilya Kero ay magiging paksa ng tsismis sa Templeton. Tara na. Matapos ang ilang pag-iisip,
Nagpasya si Phineas na tumakas mula sa nakakatakot na lugar na ito. Bagaman nakakahiya na umalis na parang tuta, hindi lamang siya mapapahiya, kundi maaari pa siyang mamatay kung magtatagal pa siya dito. Pinayagan ba kitang umalis? Hindi malakas si Sebastian, pero ang kanyang boses ay umuugong sa isip ng lahat na parang kulog, at kahit ang kanilang mga kalooban ay nanginginig. Huminto si Phineas sa kanyang mga yapak sa pintuan at lumingon. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy habang tinatanaw niya si Sebastian at sumigaw, "Huwag mong masyadong malala. Gawing. Naabot ko ba ang hangganan?" Tumawa si Sebastian, at nawala ang ngiti sa kanyang mukha sa susunod na segundo. Sa halip, nagmukha siyang pumatay at sinabi ng walang emosyon, "Ninakaw mo ang aking asawa pagkadating mo at sinipa mo pa ako." Sino ang lumalabis at nag-aasal ng parang tulisan? Ano ang gusto mo, kung gayon? Bahagyang nanginginig ang boses ni Phineas, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Para bang nakikita niya ang pagdating ng katapusan ng mundo. Bilang tagapagmana ng pamilyang Caro, hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na magiging ganito siya katakat. Pero sa ngayon, ramdam niya ang banta sa kanyang buhay. Sa isang galaw, pinatay ni Sebastian ang isang intermediate deity master mula sa kanilang pamilya. Ang malalim na alitan sa pagitan nila ay nabuo, at ang wakas ay hindi magbabago kung pinatay man siya ni Sebastian o hindi. Sa isang malamig na ngiti, sinabi ni Sebastian, "Dapat mong pag-isipan ito. Isipin mo ito sa aking posisyon. Kung ninakaw ko ang iyong nobya sa araw ng iyong kasal, ano ang gagawin mo?" Si Phineas ay namutla sa takot. Kung siya ang nasa kalagayan ni Sebastian at may kumuha ng kanyang kasintahan, papatayin niya ang iba ng walang pag-aalinlangan. Hindi lang siya, kahit sinong lalaking medyo padalos-dalos ay malamang nagagawin din ang parehong baliw na bagay. Isang malupit na ngiti ang kumalat sa mukha ni Sebastian. "Bibigyan kita ng dalawang opsyon. Una, iwanan mo ang lahat ng dala mo dito. Pangalawa, umalis ka na." "Ano ang pangalawang opsyon?" tanong ni Phineas sa nanginginig na boses, ang kanyang mga tuhod ay lumalambot. "Kamatayan." Ang boses ni Sebastian ay malamig at walang anumang damdamin.